May mga lihim ang dilim na hindi natin kayang ipaliwanag. May mga nilalang na nabubuhay sa pagitan ng takot at katahimikan. Hindi mo sila makikita sa liwanag ng araw. Ngunit sa oras na mawala ang araw at lamunin ng gabi ang iyong paligid, doon nagsisimula ang kanilang paghinga. Doon nagigising ang kanilang gutom. At ang gutom na ito, hindi basta pagkain ang hanap. Hanap nila ang laman ng iyong katawan at ang lakas ng iyong dugo. Kung iniisip mong katang-isip lang ito, mag-isip kang mabuti bago mo ipikit ang iyong mga mata. Dahil sa oras na maniwala kang ligtas ka, doon sila lalapit ng walang paalala. Tahimik, mabagal. At bago mo mamalayan, baka nasa likod mo na sila nakamasid, naghihintay sa tamang oras para salakayin ang iyong takot. Bago natin simulan ang mga kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Ngayon huminga ka ng malalim. Siguraduhin mong nakasara ang lahat ng pinto at bintana. Patayin mo ang ilaw kung kaya mo. At huwag kang titingin sa paligid kung ayaw mong makasalubong ang mga matang matagal nang nakamasid sa iyo. Dahil sa oras na marinig mo ito, baka huli na para umatras. Sa lugar namin sa San Miguel, payapa ang araw. Masigla ang mga tao. At ang hangin laging may amoy ng sariwang lupa. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may gumagalaw na kasamaan na hindi basta nakikita ng karaniwang mata. Nagsimula ang lahat isang dapit hapon, habang unti-unting lumulubog ang araw at bumabalot ng dilaw na anino ang palayan sa paligid. Tahimik ang baryo. Kakaibang tahimik na parang may hinihintay ang paligid. Ang mga ibon na dati-rati ay nag-iingay. Biglang naglak kahit ang kaluskos ng mga dahon ay tila huminto. Ang tanging maririnig mo lamang ay ang mahinang hampas ng hangin na parang may dalang bulong ng panganib. Nakaupo ako sa harap ng aming bahay, hawak ang tasa ng kape. Pinagmamasdan ko ang pagdilim ng langit. Sa di kalayuan, may nakita akong figura na nakatayo sa gilid ng kalsada. Malayo man, ramdam ko ang malamig na titig nito na parang tumatagos sa aking kaluluwa. Akala ko nung una tao lang na napadaan. Pero nang kumurap ako, wala na siya roon. Iniisip ko noon, baka guni-guni lang dahil sa pagod. Pero may kung anong kaba na nagsimulang gumapang sa aking dibdib. Pagbalik ko sa loob ng bahay, napansin ko ang kakaibang amoy. Parang pinaghalong nabubulok na karne at dugo. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Pero tila ba sumusunod ito sa akin saan man ako pumunta. Sinubukan kong huwag magpahalata. Iniisip kong baka may daga lang na nabulok sa ilalim ng sahig. Ngunit sa bawat segundo, mas lalong sumisidhi ang amoy at mas lumalalim ang katahimikan ng paligid. Sa labas, nagsimula ng kumislap ang huling sinag ng araw. At sa mismong oras na iyon, naramdaman ko ang unang bulong ng takot. Hindi ko pa alam kung anong nilalang ang magbubukas ng bangungot sa baryo namin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Mula sa gabing iyon, hindi na magiging pareho ang buhay ko. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin ko na tila mas lumalalim pa ang katahimikan sa paligid. Parang ninanakaw ng dilim. Ang bawat tunog na dati ay normal lang marinig sa aming baryo. Wala na ang huni ng kuliglig. Wala na ang awit ng mga palaka sa may sapa. Maging ang ihip ng hangin ay tila tumigil. Hindi ako sanay sa ganitong katahimikan dahil sa baryo kahit gabi ay laging may buhay at ingay. Pero ngayon, para bang lahat ng nilalang ay nagtago sa takot. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Ngunit hindi ko mapigilang mapansin ang mga palad kong pawisan. May malamig na pakiramdam na gumagapang sa batok ko na parang may nakatitig sa akin mula sa malayo. Sa bawat paghinga ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng paligid na parang may inaantay na mangyari. Lumabas ako sandali sa bakuran upang silipin ang paligid. Pagtingin ko sa kalsada, wala ni isang tao. Karaniwan sa oras na iyon ay may mga bata pang naglalaro. May matatandang nakaupo sa tindahan at may ingay ng kwentuhan mula sa mga kapitbahay. Ngayon wala kahit isa. Tahimik ang buong baryo na para bang iniwan ng lahat. Sa pag-ikot ng mata ko, napansin ko ang isang puno ng mangga sa di kalayuan. May nakasabit sa isang sanga na parang tela. Akala ko basahan lang na iniwan ng bata. Pero nang tumanaw ako ng mas maigi, hindi iyon tela. Parang balat ng hayop na pinatuyo. May dugo pa sa gilid na parang sariwa palang galing sa pagkakatanggal. Napatras ako nang maramdaman kong biglang humangin, malamig at mabigat, na parang may kasamang bulong na dumaan sa tenga ko. Hindi ko maintindihan kung anong sinabi,
pero ang pakiramdam ko hindi iyon galing sa tao. Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay. Sinara ko ang pinto at isinandal ang katawan ko dito. Pinipilit kong binsihin ang sarili na baka imahinasyon lang lahat ng nakita ko. Ngunit habang nakapikit ako, narinig ko ang yapak sa labas. Mabagal. Pilit na dahan-dahan. Parang ayaw magpaalam na nandyan siya. Pero sinasadya niyang marinig ko. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko dahil alam ko sa sarili ko wala nang tao sa paligid maliban sa akin. Pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Hindi lang basta katahimikan ang problema. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag na parang unti-unting sumisira sa normal na takbo ng buhay sa baryo namin. Sa bawat sulok ng bahay, ramdam ko ang malamig na titig ng kung anuman ang gumagalaw sa dilim. Hindi ko makita, ngunit alam kong naroroon ito. Una kong napansin ang mga alagang hayop. Ang mga manok namin na dati ay laging maingay sa umaga, isa-isa na lang nawawala. Nung una, akala ko may nagnanakaw lang. Ngunit isang araw, may nakita akong katawan ng manok sa likod ng bahay. Wala nang laman ng tiyan, wala ring bituka. Ngunit buo pa ang balat na parang maingat na tinanggal ang loob. Walang dugo sa lupa, para bang sinipsip ng kung ano ang laman nito. Pilit kong sinubukan isipin na baka hayop lang ang gumawa. Ngunit walang hayop sa paligid na kayang linisin ng ganitong kalinisan ang katawan. Kinabukasan, nakita ko ang aso ng kapitbahay. Patay ito sa ilalim ng puno na katihaya at may butas ang dibdib. Walang kumakalat na dugo. Parang malinis na hiniwa ang katawan. Mabilis na lumamig ang paligid sa pakiramdam ko noon. Hindi normal ang nangyari sa aming baryo at alam ko yon. Hindi ito gawa ng tao, hindi rin gawa ng hayop. Dahil lahat ng karaniwang predator ay hindi kayang gawin ito ng ganito, maingat at walang bakas ng kaguluhan. Hindi lang iyon ang kakaiba. May mga gabi na nagigising ako sa mga yapak sa bubong. Hindi ito hakbang ng pusa o ibon. Mabigat ang tunog, mabagal, at tila sinasadya na marinig ko. Kapag lalabas ako para tingnan, wala akong makikita. Ngunit sa umaga, laging may marka ng paa sa alikabok ng bubong. Mahahabang daliri, matatalas ang dulo at sobrang laki para maging paa ng tao. Sa bawat hakbang na iyon, may kasamang malamig na presensya na pilit na pinaparamdam sa akin na naroroon siya. Nagsimula ring magbago ang pakiramdam ng paligid tuwing dapit hapon. Parang humihinto ang lahat ng tunog at kahit mahina lang ang hangin, dala nito ang amoy ng dugo at nabubulok na karne. Hindi ito nangyayari dati at bawat gabi ay palaging may kaakibat na pangamba. Minsan, kapag naglalakad ako sa labas, nakadarama ako ng malamig na hininga sa batok ko kahit walang tao sa likod. Nagiging mabigat ang hangin. Parang may kasamang hindi nakikitang presensya na nakamasid sa bawat kilos ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit bawat galaw ko ay tila sinusundan. Ngunit ramdam ko ang bawat hakbang ng kung sino o anuman na naroroon sa dilim. Bawat araw, mas lumalalim ang takot sa puso ko. Bawat gabi, mas madilim at mas mabigat ang paligid sa paligid ng baryo. Alam ko na may paparating at hindi ito isang simpleng nilalang na kayang takasan. Ito ay unti-unting nagbabantang sirain ang katahimikan at wala akong magagawa kundi maghintay at magbantay sa bawat galaw ng dilim. Ang bawat palatandaan ay nagpapaalala sa akin na ang kasamaan ay dumarating ng hindi inaasahan at kapag dumating na ito, walang makakatakas. Hindi ko na matiis ang kaba na bumabalot sa akin gabi-gabi. Kinailangan kong tingnan kung ano ang nagdudulot ng takot na iyon. Lumabas ako ng bahay ng dahan-dahan, iniwasang gumawa ng kahit anong ingay. Bawat hakbang ko sa bakuran ay nagiging mabigat, parang may mabigat na presensya na sumusunod sa akin. Habang lumalakad ako sa gilid ng palayan, napansin ko ang mga palatandaan ng isang kakaibang nilalang. May mga yapak sa putik, mahahaba at hindi maipaliwanag ang hugis. Sinasabi ng puso ko na huwag nang lumapit, pero parang may puwersa na nagtutulak sa akin na sundan ang mga ito. Sa di kalayuan may napansin akong anino na gumagalaw sa gilid ng kakahuyan. Hindi ito tao, hindi rin hayop, ngunit mabigat ang kilos at parang may matagal ng galaw sa dilim. Binaling ko ang ilaw ng cellphone ko sa direksyon ng anino. Sa unang tingin ko nakita ko ang isang nilalang na hindi ko maipaliwanag. Matangkad ito, payat, halos di makilala ang katawan sa dilim
at ang balat ay kulay abo na may bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay nagliliyab kulay pula at tila sinusunog ang lahat ng nakikita nito. Hindi ito kumikilos ng normal, bawat hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Parang bawat galaw nito ay may kasamang banta at babala. Nang maglakas loob akong lumapit ng kaunti, bigla nitong inilipat ang ulo at tumingin direkta sa akin. Ramdam ko ang malamig na titig na bumabalot sa aking buong katawan. Parang tumagos sa aking isipan at sa isang iglap naramdaman kong nagbago ang paligid. Ang hangin ay huminang bigla at may amoy ng dugo na dumarating mula sa direksyon ng nilalang. Ang puso ko ay mabilis na kumakabog ngunit hindi ako makagalaw. Parang pinipilit ng takot na manatili ako sa lugar na iyon. Tumakbo ako pabalik sa bahay ngunit sa bawat hakbang naririnig ko ang mabibigat na yapak na sumusunod sa akin. Hindi ito palihim, hindi rin tahimik, pero tila sinisiguro ng nilalang na alam ko ang bawat galaw ko. Pagdating ko sa pintuan, napansin ko na may marka sa sahig, parang nilapakan ng matatalas na kuko. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong kalmahin ang sarili ko, pero alam ko sa puso ko na hindi ito basta nilalang. Hindi ko alam kung ano ito. Ngunit alam ko mula sa gabing iyon wala nang magiging ligtas sa baryo namin. Simula ng gabing iyon, unti-unting lumala ang takot sa paligid namin. Hindi lang simpleng kaba o pangarap sa gabi, kundi isang pakiramdam na sinusundan at binabantayan. Ang mga yapak sa bubong ay hindi na nawawala sa bawat gabi. Ngayon, mas malakas at mas mabigat ang tunog. Para bang may nilalang na naglalakad sa ibabaw ng bubong namin. Sinusukat ang bawat galaw ko sa loob ng bahay. Isang gabi, narinig ko ang mahinang bulong sa labas ng bintana. Hindi ko maipaliwanag ang mga salita, parang ditiyak na wika na pumapasok sa utak ko. Sumusunod sa bawat hininga ko at kahit pilitin kong kalimutan, naririnig ko ulit at ulit. Pinilit kong manahimik at huwag pansinin, ngunit mas lalong sumisidhi ang bulong. Parang may nagsasabing, alam namin kung sino ka at papalapit kami sa... Kaya sa kabilang gilid ng bakuran, napansin ko ang mga anino na dumadaan sa ilaw ng buwan. Hindi ito gumagalaw ng natural, bawat kilos ay sabay sa bawat tibok ng puso ko. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab, mapula at malamig, tila nagbabantay sa bawat hakbang ko. Hindi ko makita ang katawan nila ng buo, ngunit ramdam ko ang galit at gutom na dala nila. Nang umupo ako sa harap ng bahay, naramdaman ko ang bigat ng hangin na parang may humahaplos sa akin mula sa likod. May amoy ng dugo na bubulok at tila sumusunod sa bawat galaw ko sa loob ng silid. Pinilit kong buksan ang ilaw, ngunit tila lumalayo ito sa mga mata ko. Ang mga tunog, mga yapak, mga bulong ay patuloy na naririnig. Hindi ito basta imahinasyon, ramdam ko sa katawan ko ang presensya ng kung sino o anuman na naroroon sa dilim. Nang lumapit ako sa bintana para tingnan kung anong nangyayari sa labas, may nakita akong isang figura na nakatayo sa gilid ng palayan. Matangkad, payat at may balat na kulay abo na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay nakatuon sa akin, naglalagablab at tila sinusunog ang aking kaluluwa sa titig. Hindi ito gumalaw tulad ng tao, mabagal, ngunit bawat kilos ay may kasamang banta. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa direksyon nito at ang amoy ng dugo ay mas matindi kaysa dati. Sa bawat sandali, palapit ang takot sa akin. Hindi ko na alam kung kailan matatapos ang gabi. Parang ang bawat minuto ay binibilang ng nilalang na iyon. Ang bawat tunog, bawat anino, bawat bulong sa hangin ay nagpapaalala na wala akong ligtas na lugar. Sa gabing iyon, natutunan ko na sa baryo namin, ang dilim ay hindi basta kawalan ng liwanag. Ito ay tahanan ng nilalang na may gutom at may kakayahang pumasok sa buhay ng sinuman na may kamalayan sa paligid. Habang lumalala ang gabi sa baryo, napagpasyahan kong kumonsulta sa matatanda sa paligid. Sila ang palaging may alam tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Pinuntahan ko si Mang Isidro, ang pinakamatanda sa amin, na kilala sa kanyang karunungan sa mga kakaibang pangyayari. Pagdating ko sa kanyang bahay, ramdam ko na agad ang bigat sa hangin. Tahimik ang paligid, ngunit may kakaibang presensya sa bawat sulok ng kanyang bakuran. Sinimulan niya akong kausapin, binitawan ang bawat salita ng mabigat. Sabi niya,
Hindi kami ligtas sa mga nilalang na gumagala sa baryo. Sila ay mga aswang, matagal nang nagtatago sa dilim, naghihintay ng pagkakataon upang kumain at maghasik ng takot. Pinag-ingatan niya ako, sinabing, kapag nakarinig ako ng yapak sa bubong o bulong sa hangin, huwag itong baliwalain. Ang mga palatandaang iyon ay babala, paalala na palapit na ang panganib. Habang pinapakinggan ko siya, napansin ko ang mga mata ng kapitbahay sa bintana ng bahay. Lahat sila ay tahimik, ngunit ramdam ko ang takot sa kanilang mga mukha. Sinasabi, ng matatanda may mga nilalang na hindi makikita ng ordinaryong mata sa liwanag ng araw. Ngunit sa dapit hapon at gabi, lumalabas sila at sumusunod sa bawat galaw. Ang mga yapak sa bubong, ang malamig na hangin, ang bulong sa hangin, ito ay kanilang paraan upang iparamdam ang presensya nila. Binigyan ako ni Mang Isidro ng payo na huwag lumabas ng bahay ng mag-isa sa gabi. Kung may naririnig o nakikita, agad na magdasal at huwag magpakita ng takot sa kanila. Sabi niya, kahit ang simpleng kaba ay nakikita nila at ginagamit nila ito para lumapit. Tinuturuan niya rin ako ng mga paraan upang protektahan ang sarili sa pamamagitan ng mga halaman, asin at ilang ritual na matagal nang ginagamit ng mga matatanda sa baryo. Ramdam ko habang kausap ko siya, hindi basta kwento ang kanyang sinasabi, kundi katotohanan na nagbabanta sa bawat pamilya sa baryo namin. Habang pauwi ako, naramdaman ko ang bigat sa hangin. Parang may sumusunod sa akin sa gilid ng palayan. Hindi ko matanaw, ngunit alam kong naroroon ito. Ang bawat hakbang ko pabalik sa bahay ay sinasabayan ng malamig na hininga, ng amoy ng dugo at ng di maipaliwanag na takot. Nalaman ko mula sa mga matatanda na sa baryo namin, kapag dumarating ang mga gabing ganito, wala nang ligtas na lugar. At sa bawat gabi, unti-unting lumalapit sa iyo ang kung sino o anuman ang naghihintay sa dilim. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon nang mawala si Aling Marta, ang kapitbahay namin. Simula ng gabing iyon, lalong naramdaman ang presensya ng kakaibang nilalang sa baryo. Hindi siya basta nawala, tila may humawi sa kanya mula sa harapan ng mata ng lahat. Ang huling nakita ko sa kanya ay habang naglalakad pa uwi mula sa palengke. Tahimik siya, dala ang kanyang basket, ngunit may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Parang may nakikita siya na hindi ko maunawaan. Ang kanyang mga galaw ay hindi normal. Parang may mabigat na presensya na sumusunod sa kanya at naramdaman ko iyon kahit malayo ako. Ang mga kapitbahay ay nagtaka at nag-usisa, ngunit walang nakakita kung sino o ano ang kanyang sinusundan. Kinabukasan, hindi na siya natagpuan sa kanyang bahay. Walang bakas ng pakikipag-away, walang kalat, walang senyales na lumabas siya ng bahay. Ngunit sa labas, sa paligid ng palayan, may nakita kaming kakaibang yapak sa lupa. Mahahaba, malalalim ang marka, parang may matatalas na kuko ang gumapang sa putik. At mas nakakatakot, bawat yapak ay papunta sa gilid ng kakahuyan at naglalaho sa gitna ng dilim. Para bang may nagtuturo sa amin, sinusundan ang bawat galaw namin at sinasabi, alam namin kung sino ka at wala kang ligtas na lugar. Habang pinagmamasdan namin ang paligid, ramdam namin ang mabigat na presensya. Parang may mga matang nakamasid sa bawat kilos namin at sumusunod sa amin sa bawat hakbang. Ang mga kapitbahay ay nagtipon at tinanong ang isa't isa, ngunit wala ring nakakita ng anuman. Ang ilan ay nagsabi na naramdaman nila ang malamig na hininga sa likod nila habang naglalakad sa daan. Ang iba ay nakakita ng anino na dumarating sa gilid ng liwanag ng buwan, ngunit nawawala sa di kalayuan. Ang bawat hakbang, bawat galaw ay sinasabayan ng takot na hindi maipaliwanag. Nanginginig kami sa tuwing may dumadaan na anino sa gilid ng aming paningin. Ang gabing iyon, ramdam ko ang bawat kislap ng dilim na parang may buhay at kasamaan na gumagalaw. Nang bumalik ako sa bahay, napansin ko ang mga bagong marka sa putik ng bakuran. Mahahaba, matatalas, parang kamay na humaplo sa lupa bago lumapit sa amin. Hindi ito gawa ng tao. Walang sino man sa baryo ang kayang gumawa ng ganitong bagay nang hindi mapapansin. Ngunit ramdam namin, may kumikilos sa dilim at ang bawat yapak ay palatandaan ng papalapit na panganib. Ang hangin ay malamig at mabigat na parang may daladalang banta sa bawat nilalang sa paligid. Ang gabi ay hindi lamang tumatapos sa kadiliman,
kundi nagsisimula ang kababalaghan na pilit ipinapaalala sa amin na may nilalang sa baryo na hindi basta-basta mapapansin. Ang pagkawala ni Aling Marta ay hindi aksidente, ito ay babala. Isang paalala na ang aswang sa baryo ay hindi nagtatago at nagsisimula ng kumilos sa harapan ng aming mga mata. Hindi na kami makakahanap ng kapanatagan hanggat hindi nalalaman kung nasaan siya at ano ang layunin ng nilalang na nagdala sa kanya sa dilim. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na tila ginising ang buong kadiliman sa baryo. Ang hangin ay malamig, mabigat at may dalang kakaibang amoy na parang pinaghalong lupa at dugo. Habang papalalim ang gabi, ramdam ko na may sumusunod sa akin sa bawat galaw ko sa bakuran. Ang mga yapak sa bubong ay mas malakas at mas mabigat kaysa dati. Parang may nilalang na nagmamasid sa akin mula sa itaas, pinipilit malaman kung hanggang saan ang aking lakas ng loob. Lumabas ako ng bahay upang silipin ang paligid. Ngunit sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang presensya ng nilalang sa gilid ng palayan. Ang anino nito ay matangkad, payat, at parang naglilihim sa likod ng mga puno. Ang mga mata nito ay pula, naglalagablab, at tila sinusunog ang aking kaluluwa sa titig. Hindi ito gumagalaw ng natural. Bawat kilos ay mabagal, ngunit puno ng banta at babala. Habang tinutuntun ko ang mga yapak sa lupa, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko. Ang bawat paghinga ko ay sinasabay ng bulong sa hangin na hindi ko maintindihan. Parang may bumubulong na sinasabi, "Alam namin kung sino ka at papalapit na kami sa iyo." Sa isang iglap, may nakita akong anino na mabilis na lumapit sa gilid ng bahay. Hindi ko makita ang buong katawan, ngunit ramdam ko ang galit at gutom na dala nito. Ang mga alagang hayop sa paligid ay tumahol, ngunit hindi nagtatagal ay tumahimik ulit at may amoy ng dugo sa hangin. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit ramdam ko na parang may kumakain sa kanilang paligid ng tahimik at nagbabantay sa bawat galaw namin. Pinilit kong bumalik sa loob ng bahay at isara ang pinto. Ngunit sa bawat pagsara ng pinto, ramdam ko ang panginginig ng sahig at hangin na parang sinasabi ng nilalang, "Hindi ka ligtas." Ang mga anino sa paligid ay hindi naglalaho, ngunit parang lumalaki at lumalapit sa bawat segundo. Humiga ako sa kama ngunit ramdam ko ang bigat sa paligid, parang may nakahandusay sa gilid ng silid. Ang hangin sa loob ng bahay ay malamig at mabigat, dala ang mga bulong at kakaibang amoy. Hindi ako makagalaw, bawat galaw ay sinisilip, sinusubaybayan ng hindi nakikitang mata. Sa labas may naramdaman akong mabilis na paggalaw sa ilalim ng mga puno. Parang may nagtatago, naghihintay, at pinipilit iparamdam ang takot sa akin. Yung mga anino ay gumagalaw sa liwanag ng buwan, naglalaro sa mga puno, at bumabalot sa buong bakuran. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakakilos bago makarating sa akin ang nilalang na iyon. Ang gabing iyon, natutunan ko na ang kadiliman ay hindi basta pagkawala ng liwanag. Ito ay tahanan ng nilalang na may galit at gutom na nagbabanta sa buhay ng sinuman na nagiging matalas sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung makakaraos ako sa gabing iyon ng buo, ngunit alam ko sa bawat hakbang ng dilim may nilalang na palaging nagmamasid. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon, ang gabi kung saan nakaharap ko ang nilalang na matagal ko nang nararamdaman sa baryo. Habang papalalim ang dilim, ramdam ko ang bigat sa hangin at ang presensya nito sa bawat sulok ng bakuran. Hindi ko makita ng malinaw, ngunit alam ko na naroroon ito, sumusunod sa bawat galaw ko. Ang bawat paghinga ko ay sinasabayan ng malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Alam namin kung sino ka at papalapit na kami sa iyo. Lumabas ako ng bahay ng dahan-dahan, pilit na tinutunto ng mga yapak sa putik. Ang anino nito ay matangkad at payat. Ang balat ay kulay abo na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay pula, naglalagablab, at tila sinusunog ang aking kaluluwa sa titig. Bawat galaw nito ay mabagal ngunit tiyak. Bawat hakbang ay may kasamang banta na hindi ko maipaliwanag. Habang papalapit ako, naramdaman ko ang malamig na hininga sa batok ko. Ang puso ko ay mabilis na kumakabog, ngunit hindi ako makagalaw. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam ko ang mga mata nito sa akin. May kakaibang amoy ng dugo
at nabubulok na karne sa hangin at bawat hakbang nito ay nagpaparamdam ng takot sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung paano, ngunit tila ba alam nito ang bawat galaw ko bago ko pa man ito gawin. Biglang lumapit ang anino sa harap ko. Hindi ko makita ng buo ang katawan, ngunit ramdam ko ang galit at gutom na dala nito. Ang mga kuko nito ay mahahaba at matatalas at may kakaibang liwanag na nagmumula sa balat nito. Parang pinipilit nito na iparamdam sa akin na wala akong puwang sa paligid, na ang baryo ay pag-aari na nito. Huminga ako ng malalim at sinubukang kalmahin ang sarili, ngunit ang bawat hininga ko ay sinasabay ng malamig na hangin na nagbabalot sa akin. Sinubukan kong umatras, ngunit parang may pader na hindi ko makita. Ang bawat galaw ko ay sinasalamin sa dilim. Ang bawat tunog ng aking hakbang ay pinipigilan ng presensya nito, parang nagmamasid at pinipili ang tamang sandali upang lumapit. Ramdam ko ang titig nito na bumabalot sa akin at sa isang iglap, parang naramdaman ko ang bawat galaw ng katawan ko bago ko pa man ito gawin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakayanan ang nakaharap na nilalang, ngunit alam ko sa puso ko na bawat segundo ay panganib at bawat galaw ay maaring maging huling galaw ko sa baryo. Ang hangin ay humina, ngunit ramdam ko ang malamig na titig nito na palaging nakadikit sa akin. Hindi ito simpleng nilalang, ito ay may plano, may galit, at may kakayahang iparamdam ang bawat hakbang ng buhay sa baryo. Ang gabi ay tila walang katapusan, at sa bawat segundo, ramdam ko ang paglapit ng panganib na hindi ko matakasan. Hindi ko alam kung makakaligtas ako. Ngunit sa bawat tibok ng puso ko, alam ko hindi na ako ligtas sa harap ng nilalang na ito. Ngayon sinusulat ko na ang huling bahagi ng aking kwento, ang liham na naglalaman ng lahat ng nangyari at ang babala sa lahat. Hindi ko alam kung makakatagal pa ako, ngunit nararamdaman ko na malapit nang matapos ang lahat. Ang nilalang na nakita ko sa baryo ay hindi lamang basta aswang. Ito ay may malalim na layunin at may kakayahang manipulahin ang takot ng bawat isa. Habang sinusulat ko ito, ramdam ko ang presensya nito sa paligid ng aking bahay. Tila nakamasid sa bawat galaw ko at naghihintay ng tamang pagkakataon. Natuklasan ko na ang mga nawala sa baryo, sina Aling Marta at iba pang hayop, ay hindi basta nawala. Sila ay kinuha upang pakainin ng nilalang at palakasin ang kapangyarihan nito sa dilim. Ang bawat yapak, bawat bulong, bawat malamig na hininga ay bahagi ng laro nito upang takutin at kontrolin ang mga naninirahan sa baryo. Hindi ko matandaan kung paano nagsimula ang lahat, ngunit ramdam ko na ang kasamaan ay unti-unting kumalat sa paligid at kahit saan ka tumingin, may nakamasid na nilalang na naghihintay sa tamang pagkakataon. Habang lumalala ang gabi, nakita ko ang sariling anino ko na kumikilos ng hiwalay sa aking katawan. Hindi ito akin, hindi sumusunod sa aking galaw, ngunit tila may sariling isip at intensyon. Parang nilalang na iyon ang naguutos sa dilim at ang bawat kilos ko ay sinusubaybayan upang malaman kung hanggang saan ang aking lakas ng loob. Ang hangin sa silid ko ay malamig at mabigat. Dala ang kakaibang amoy ng dugo at nabubulok na karne at bawat hininga ko ay nagiging mas mabigat, parang pilit akong pinipilit manatili sa takot. Ngunit ang pinakamalupit na revelasyon ay nang malaman ko kung sino ang sumusunod sa amin sa bawat gabi. Hindi ito nilalang na lang. Ito ay isa sa amin, isang tao sa baryo na nagbabalat kayo upang magbigay daan sa kasamaan. Ang ilan sa mga kapitbahay na dati naming pinagkakatiwalaan ay nagiging kasangkapan ng aswang upang palakasin ang galit at gutom nito. Ang takot na dati naming iniwasan ay nagiging realidad sa bawat hakbang at sa bawat tunog sa dilim. Alam ko na sa paglipas ng gabi, walang ligtas na lugar. At ang baryo namin ay unti-unting nagiging tahanan ng isang nilalang na hindi basta matatalo. Sinusulat ko ang liham na ito bilang babala. Kung makarinig ka ng yapak sa bubong o bulong sa hangin, huwag itong balewalain. Ang presensya ng kasamaan ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. At sa bawat gabi, ang panganib ay nagiging mas malakas at mas mapanganib. Hindi ko alam kung makakawala pa ako, ngunit kailangan ko iparating ang lahat sa sinumang makakabasa nito. Ang baryo ng San Miguel ay hindi naligtas at ang nilalang na ito
ay patuloy na nagbabantay sa dilim, naghihintay sa susunod na biktima. Ngayon, habang isinusulat ko ang huling salita, ramdam ko ang malamig na kamay sa balikat ko. Alam ko na malapit na ito at wala nang makakapigil sa darating na gabing punong-puno ng takot at dilim. Kung nabasa mo ang liham na ito, mag-ingat ka sa bawat anino, sa bawat yapak at sa bawat bulong na nagmumula sa dilim. Hindi mo alam kung sino o ano ang nakamasid sa iyo ngayon. At sa bawat hininga mo, ang kasamaan ay unti-unting lumalapit, naghihintay na pumasok sa buhay mo. Ngayon kaibigan, habang nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim at misteryo, huwag mo munang isipin na tapos na ang takot. Ang mga kwento na ating narinig ay hindi lamang kathang isip, kundi mga pahiwatig ng presensya na nananatili sa mundo ng mga buhay. Nakamasid sa bawat galaw, nag-aabang sa mga hindi handa sa kanilang titig at sigaw ng dilim. Ang bawat yapak sa bubong, bawat bulong sa hangin, at bawat malamig na hininga ay paalala na may kasamaan na malapit na sa paligid mo. Kung naramdaman mo ang kaba at panginginig habang pinapakinggan ang bawat pangyayari, tandaan mo kaibigan, hindi ka nag-iisa sa takot na ito. Maraming kwento pa ang nakatago sa mga sulok ng baryo, sa mga lumang bahay, sa mga kakahuyan, at sa bawat gabing may dilim na dumadapo sa ating paligid. Ang bawat gabi ay may lihim na nagbabantay at ang mga lihim na iyon ay naghihintay na maipahayag sa mga matapang na handang makinig. Kung pakiramdam mo ay nakakakilabot at pilit kang pinipilit, ngumiti habang ang puso mo ay kumakabog. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng kwentong ito. Hindi lamang ito kwento kaibigan, kundi babala at paalala na ang takot ay palaging nandyan at ang bawat galaw natin ay sinusubaybayan ng dilim. Kaibigan, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Abangan ang susunod na kwento at ihanda ang sarili sa kakaibang karanasan na magpapaalab ng iyong imahinasyon at magpapabilis ng tibok ng puso mo. Ang kadiliman ay hindi nagtatapos sa kwento lamang. Ito ay nagbabantay sa bawat isa sa atin. At kaibigan, kailangan mong maging handa sa bawat galaw ng dilim na susunod sa iyo.